Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Hilda Caranto Tibuli. Title, Impeachment Proseso, Dapat Suriin. Pahayag po ito ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na tingin ko, pabor na pabor kay BP Sara. At yung mga kumukontra sa desisyon ng Supreme Court, pasensya na kayo. Iginit ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na hindi lamang ang impeachable officer ang dapat managot, kundi pati ang proseso ng impeachment na isinagawa ng institusyong nagsampa ng kaso. So dalawa yan. Sinakdal, BP Sara, ay yung nagsakdal. Hindi naman sumusunod sa due process. Hindi dapat managot ka rin. Ito ang binigyang diin ng mahistrado sa kanyang separate opinion na nagpapatibay sa desisyong ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay BP Sara. Ayon kay Lazaro Javier, mahalagang suriin ang pagiging patas ng mga proseso. That's very basic sa isang democratic society. Nagkaroon ba ng due process? Pag hindi, wala. Back to square one. Back to zero. Ang integridad ng motibo. Ano bang motibo nila? Political. Para mawala si BP Sara sa 2028. At ang wastong paggamit ng kapangyarihan ng impeachment upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa konstitusyon. Ito ang statement ng ating butihing justice. An impeachable officer must answer for the stewardship of their office and the trust invested in them by the Constitution and the people. But the institution that wields the power of impeachment must also be answerable for the fairness of their procedures, the integrity of their motives, and the restraint with which they exercise this extraordinary authority. Galing. Binanggit din ng Korte Suprema ng kakulangan sa due process at paglabag sa one-year bar rule ang naging batayan sa pagbasura sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Samantala, sa hiwalay na concurring opinion, sinabi ni Associate Justice Ramon Paul Hernando na iniwasan ng Kamara ang one-year bar rule, isang mekanismong nilikha upang balansihin ang pananagutan ng mga opisyal at ang katatagan ng operasyon ng pamahalaan. So, salamat po, Justice Amy Lazaro Javier. Maalala ko siya. Una kong bumilib sa kanya noong oral argument sa PhilHealth. That was early 2025 ba yun? Ang galing niya talaga. Supalpal ang Solgen. Supalpal ang mga abogado ng gobyerno. Pabor na pabor siya sa taong bayan. Yung mga walang kakayahan, yan ang kanyang ipinaglalaban. So, ngayon, sana sundin na lang nila ang interpretasyon ng Supreme Court kung paano ang gagawin nila sa impeachment para hindi maabuso. Lalo na ngayon, may dalawang impeachment complaint na naisampa sa Pangulo, dalawa rin laban kay BP Sara. I think this is first time in history na magkasabay ang Pangulo at Vice Pangulo may tinatalakay sa Kamara na impeachment laban sa kanila. Wala pa akong matandaanan na period of administration mula kasi may isip na ko, Marcos Sr. may isip na ko Although elementary pa ko noon, nakakaintindi na ng konti. Walang impeachment noong Marcos Sr. Nagsimula na lang yung impeachment. Sandali Ramos, wala rin nagsimula kay Erap.
may impeachment na. Yung naabutan ko lang So, Erap, Gloria, Aquino, parang wala. Walang mga hindi. Ang Aquino, merong impeachment. Kaya laban kay Chief Justice Corona. Aquino rin ata yung kay Mercedes Gutierrez. Mga Supreme Court Justice at Ombudsman naman ang tinira nila. Aquino. Panahon ng Duterte, si BP Leni sana, ang plano nilang i-impeach, kailang hindi pumayag ang Pangulong Digong. Sabi niya, binutuhan siya ng taong bayan, dapat tapusin niya ang kanyang termino. Hindi porket binapatikos niya ako, i-impeach niya na. No way, ayoko. Wala na, hindi na itinuloy, nagsalita. Dapat ganun sana. Last year, ano ba yan? Ayoko, sabi ng Pangulo, hindi yan nakakatulong. Mamaya tinuloy, anak pa niya ang unang pumirma sa impeachment. Ano ba yan? So, ito, first time in history. Although, ang tingin ko dyan yung impeachment laban sa Pangulo, yung una, yung sinampa ng abogado na hinihinala ang kakampi ng palasyo, mababasura yan. Yung Makabayan Black na impeachment case laban sa Pangulo, wala akong masyadong, hindi ko alam ang kalidad. So, most likely, hindi makakarating sa Senado ang mga impeachment case laban sa Pangulong Marcos Jr. Itong kay BP Sara, dalawa din yan, poros makakaliwa ang nagsampa, mayroong likelihood na makakarating sa Senado ang Kasi, ang mga takot na takot sa isang Sara presidency, sila they're moving heaven and earth para lang matuloy ang impeachment ni BP Sara. So, pagpalagay natin, makaabot sa Senado, ay wala pa rin. It's crying time pa rin dahil sigurado na po yung siyam, yung buong minority black, yung siyam na yan. Panalo na po si BP Sara. Meron pang kakampi ni BP Sara sa majority black. Goodbye. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni si Angkol ang natagaan og sin. Mag-atop na ni karon. Karon mo na ni ang atop ni ilang auntie og angkol nga dako na gid kayo og buslot ipang butangan lang gayud nila og kahoy apan tungod sa kadako sa buslot di na gyud makaya. O karon kol pila na ni siya ka tuig ang imong atop nga yero? Unom na siya ka tuig. Salamat sa Ginoo. Natagaan kog sin mag-atop na ko karon. Oo, salamat kayo kol. Salamat kayo. Karon naman na gyud ang atop ilang auntie ug angkol. Maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo sa nagatag og sin nga nakaatop na gid ko karon. Ako kaayo salamat. Salamat kay auntie.
uban sa gadala og sin. Oo.